Ang nakakatakot na usa. Ang mabangis na halimaw ng kabundukan. Sa isang liblib na probinsya sa hilagang bahagi ng bansa, may isang malawak na kabubatang halos walang nangangahas na pasukin. Kilala ang lugar hindi lamang sa katahimikan, kundi sa kakaibang alamat na nagpapayuko sa mga taga-baryo tuwing pag-uusapan ang alamat ng mabangis na usa. Ayon sa kwento ng mga matatanda, ang usa ay dating isang normal na hayop hanggang sa isang araw, isang mangangaso ang walang awang pumatay sa isang inahing usa habang ito'y nanganganak. Mula noon, nagsimula nang lumitaw ang kakaibang nilalang. Isang dambuhalang usa na may pulang-pulang mata, parang nagbabagang uling, na walang pinapatawad na sinumang mangahas pumasok sa kanyang teritoryo. Isang gabi, si Mang Ramon, isang veteranong mangangaso, ang naglakas loob na pumasok sa kabubatan upang maghanap ng makakain para sa kanyang pamilya. Wala siyang kaalam-alam na ang kanyang pagpasok ay simula ng isang bangungot. Habang naglalakad, naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanya, mga yabag na mabigat, pero hindi niya makita. Hanggang sa marinig niya ang isang malalim na tunog ng paghinga, kasabay ng pagyanig ng mga dahon. Lumabas mula sa dilim ang usa, mas malaki pa sa inaasahan, halos kasing laki ng maliit na sasakyan. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa pulang liwanag habang ang mga sungay ay tila may bahid ng dugo. Walang pag-aalinlangan, sumugod ang usa kay Mang Ramon. Sinubukan niyang tumakbo pero mabilis ang halimaw. Nahuli siya at tinulak ng buong lakas gamit ang matutulis nitong sungay. Sa huling sigaw ni Mang Ramon, narinig na lamang ng mga tao ang nakakakilabot na alulong mula sa kabubatan. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Mang Ramon, punit-punit, ang lupay basa ng dugo. Simula noon, lalong natakot ang mga tao sa baryo. Sabi ng ilan, hindi ito ordinaryong hayop, kundi isang isinumpang kaluluwa na naghahanap ng hustisya para sa inang usa na pinatay noon. Hanggang ngayon, walang nangangahas pumasok sa kabubatang iyon. Ang pulang mata ng mabangis na usa ay patuloy na bumabalot sa takot sa buong baryo, nagbabantay, naghihintay ng susunod na mangangahas na lumabag sa kanyang teritoryo. Sa pagpapatuloy ng kwento, naging usap-usapan sa baryo ang pagkawala ni Mang Elias at ang nakakakilabot na halimaw na usa. Napuno ng takot ang mga residente, kaya't nagdesisyon ang kapitan ng baryo na magtawag ng pulong. Pinangunahan ni Kapitan Berto ang pagbuo ng isang grupo ng matatapang na kalalakihan upang hanapin ang halimaw at maibalik ang katahimikan sa kanilang lugar. Kasama sa grupo si Mang Cardo, isang veteranong mangangaso na may malawak na kaalaman sa kabubatan. Nagdala sila ng mga sulo, itak, sibat at mga lumang baril. Habang papasok sila sa kabubatan, ramdam ang bigat ng takot sa hangin. May kakaibang katahimikan ang kabubatan, tila ba pinagmamasdan sila ng isang nilalang mula sa kadiliman. Sa kalagitnaan ng gabi, nakarinig sila ng mabibigat na yabag na nagmumula sa di kalayuan. Nagsimula ng maghanda ang grupo, ngunit bago pa man sila makaposisyon, biglang lumitaw ang dambuhalang usa na may nag-aapoy na pulang mga mata. Ang kanyang mga sungay ay tila matutulis na espada at ang bawat hakbang nito ay nagdudulot ng pagyanig sa lupa. Nagkaroon ng mabilis na bakbakan. Sinubukan ng grupo na sugurin ang halimaw gamit ang kanilang mga armas, ngunit tila hindi tinatablan ang makapal na balat ng halimaw. Si Mang Cardo, na laging may plano, ay nakaisip ng paraan. Ginamit niya ang bitag na dala nila, isang lambat na yari sa bakal na may matatalim na talim. Habang abala ang halimaw sa pagsugod, naitulak nila ito sa bitag. Sumigaw si Mang Cardo, ngayon na. Higpitan ang lambat. Nagpumiglas ang usa, ngunit unti-unti itong napigilan ng lambat. Gayunpaman, bago pa nila tuluyang mapabagsak ang halimaw, narinig nila ang nakakakilabot nitong alulong na tila tumatawag ng tulong. Biglang lumitaw ang iba pang mga usa, mas maliit ngunit hindi gaanong nakakatakot. Napilitan ang grupo na umatras habang sinusubukang depensahan ang kanilang mga sarili. Sa kabila ng takot, nagawa nilang magbalik sa baryo ng buhay. Matapos ang pangyayaring iyon, napagtanto nilang hindi isang karaniwang hayop ang halimaw na usa. Nagdesisyon ang baryo na iwasan ang kabubatan at maglagay ng babala para sa mga susunod na henerasyon.
Ayon sa matatanda, ang halimaw ay sinasabing isang bantay ng kalikasan, isinumpa upang protektahan ang kabubatan mula sa mga mapanirang tao. Mula noon, natutong igalang ng baryo ang kabubatan. Kahit na hindi na nila nakita ang halimaw, nanatiling sariwa sa kanilang alaala ang takot na dulot nito, isang paalala na ang kalikasan ay may kakayahang maghiganti sa mga sumisira nito.